Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, Rusul wa Risalat. Yung sumunod na bahagi doon sa mga bushra o bisharat, mga propesiya ng pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yung bisharat minal Injil. Ang mga mabubuting balita o propesiya mula sa Injil. Pero syempre alam naman natin wala na ngayon ang Injil, ang Ebanghelyo na original. Syempre ang tinutukoy dito ay ang bagong tipan na meron sa panahon natin ngayon. Nabagaman ito ay nabago ng mga tao, naglalaman pa rin ito ng ilang mga bakas ng orihinal na nilalaman nito. So dito, wa fi Injili Matta al-Ishah 11 adad 14, doon daw sa Mateo 11:14, sinabi, may sabi dito, so, si Jesus mismo ang nagsabi nito. Wa in naradtum an taqbalu fahada huwa Iliya al-mazma an ya'ti. Kung nais ninyo na kayo ay tumanggap dito, kung nais ninyo na tanggapin ito, yung mensahe na dala-dala ng propeta na ito na binabanggit niya na parating, siya ay si Eliya o katulad ni Eliya, katulad ni Elijah na magbabalik o darating, katulad ni Elijah na darating. Kaya sino man sa inyo ang mayroong pandinig, dalawang tenga ay makinig. Marapat siyang makinig. So dito, paliwanag dito ni Sheikh rahimahullah, wa qad akhbarana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam annahu laysa bainahu wa baina Isa nabi. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wala raw propeta sa pagitan niya at pagitan ni Isa alaihi salam. Fayakunu Ilya alladhi bashara bihi Isa huwa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. So yung Ilya na tinutukoy dito, bagaman doon sa translation, yung Ilya ay tinranslate nila bilang Elijah, pero ang Ilya na ito, ayon sa paliwanag ni Sheikh Omar al-Ashkar, siyempre paliwanag ng iba pang mga scholar na nag-aral sa Biblia, ito ay maaring tumutukoy kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Iliya bihasabil jamal alladhi agramat bihil yahudu yusawi Muhammadan. At ang konteksto nito ng pagkakabanggit dito sa Iliya na ito, na itrinanslate nga sa English bilang Elijah, na ang Elijah o si Elijah ay isang propeta na kamahal-mahal o kapuri-puri para sa mga Hudyo. At yung Ilya dito, katulad nga ng binanggit ko, may darating na katulad ni Ilya, ni Elijah. At ito nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi nga kung sa atin walang propeta sa pagitan niya at yung Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so ito ay tumutukoy sa nag-iisa lang, kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay tumutukoy lamang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi wala nang dumating na propeta pagkatapos ni Isa alaihi salam, liban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun ang dahilan kung bakit nila iniugnay yung Ilya dito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumunod na nabanggit, wa fi Injili Yuhana, kay Juan, iniulat ni Juan doon sa John 14:15, in kuntum tuhibbuni fahfidu wasaya. Kung minamahal ninyo ako, ay susundin ninyo, pangangalagaan ninyo ang aking mga bilin, ang aking mga utos. Wa ana atlubu minal ab fayu'tikum ma'ziyan akhar liyamkuthu ma'akum ilal abad. So nagsasalita dito si
Isa alayhis salam, kumbaga dito sa John 14:15. Kung gusto ninyo na mahalin, o kung minamahal ninyo ako, ay sundin ninyo ang aking utos, sabi sa kanila ni Isa alayhis salam. At ako'y hihiling sa aking ama. Tinutukoy dito si Allah. Siyempre, yung pagkakatukoy kay Allah bilang ama, sinasabi ito ng mga scholar, hindi nga ito kailanman literal. Na maaaring ito ay isang paraan lang ng pagsasalita ni Isa alayhis salam, katulad kung paanong tinatawag siyang anak ng Diyos, kumbaga, kung paanong tinatawag din na anak ng Diyos ang iba paliban sa Kanya. Ang buong angkan ng Israel tinawag ng mga anak ng Diyos. At ang iba pang mga propeta tinawag sila mga anak ng Diyos. So hindi ito literal, natatay niya ang Diyos. Bagkus ito ay pagpapakahulugan lamang na malapit ang kanilang relasyon. Malapit ang kanilang relasyon ni Allah at ni Isa alayhis salam. So dito, ang hihilingin daw niya sa Ama, kay Allah, ang ipadala sa kanila, sa kanyang mga disipulo, sa kanyang umma, o sa mga umma ng mga mananampalataya sa pangkalahatan, ang isang ma'zi, o mu'izzi, maaaring mabasa ito mu'izzi. Mu'izzi yan akhar, na mu'izzi, yung ginawang translation dito sa New International Version, counselor, tagapayo. Ihilingin ko sa aking ama na ipadala sa inyo ang isa pang tagapayo upang manatili sa inyo kasama ninyo habang panahon. Sabihin kapag dumating ang tagapayo na ito, ang kanyang pangaral ay mananatili na habang panahon. So dito pa lang, meron muli tayong isa pang masasabi na bakas ng propesiya ng pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung una doon sa Mateo 11:14, di ba? Darating na susunod na propeta. Pagkatapos si Isa alayhis salam, walang iba, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lang yun. At yun naman, tagapayo naman na natili sa mga tao habang panahon, kung tao ang tinutukoy dito, o pangaral ng tao na ito, regardless, pareho lang. Kasi Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kauli-hulihang propeta, ang kanyang pangaral ay mananatili habang panahon kasama ng mga tao, parehong Quran at ang kanyang sunnah. Ngayon sinasabi, wa fil lugatil ajnabiyya, sa iba pang mga wika, iba pang mga translation. Di ba nga sinasabi ko sa inyo, ang original na Bible, Greek at Latin ang pinanggalingan. At itong Greek at Latin na ito, kumbaga translation na lang din ito, nung mga nawala ng mga kopya sa Hebrew, sa Aramaic at iba pa. Ngayon, sa pinakalumang mga kopya ng Bible, syempre sa Greek, sinabi, fayu'tikum parakletos, na hihilingin daw ni Isa alayhis salam kay Allah na iparating sa kanila ang, do sa Greek, yung parakletos na tinutukoy. Liyam kutumakum ilal abad, upang manatili kasama kayo habang panahon. Wal ma'nal harfi li kalimati parakletos, at ang literal na kahulugan ng salita na ito na Greek na parakletos, al-Yunaniya huwa Ahmadun. Ito nga ay Greek, at ang tinutukoy dito, kumbaga direktang translation nito ay Ahmad, ang pinaka kapuri-puri. At ang Ahmad, wa huwa min asma'ir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Isa ito sa mga pangalan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito yung isa sa mga paliwanag ng mga scholar, at nababanggit ito doon sa aklat na pinamagatang Muhammadun Nabiyul Islam. Hindi na binanggit dito kung sino yung author. So itong parakletos na ito rin yung lagi ko nakukwento sa inyo, yung pari na nag-Muslim na Kastila, si Anselm Tormeda, na kinausap niya yung kanilang obispo, kung sino ba yung tinutukoy na parakletos, at kilala ng kanilang obispo na yun nga itumutukoy daw sa propeta ng mga Muslim. Pero ayaw niyang mag-Muslim kasi nga ayaw din niyang iwan ng kanyang posisyon
Kaya yung estudyante na lang niya, si Anselm Tormeda, ang pinayuhan niya na kung gugustuhin niya, pwede siyang maglakbay o hanapin ng mga Muslim at magtanong patungkol sa kanila at magtanong pa sa kanila. Yun nga, naglakbay siya patungong Tunisia, tumawid siya ng dagat. Malapit yung Tunisia sa Spain, tatawid lang ng Mediterranean. At doon na siya nag-Muslim. At sa kanyang pagbumuslim nga, nag-aral siya ng Arabic, nag-influence siya sa Arabic, nagsulat siya ng mga libro sa wikang Arabic at ang isa sa pinakakilala niyang mga akda, yung Tuhfatul Arib fi Raddi ala Ahlis Salib. Handog sa matatalino na kumbaga sa pagtugon sa mga sumasamba sa Hesukristo. Yun yung kanyang libro. At yung kanyang libro ay naglalaman ng mga doktrina ng Kristyanismo at pinaliwanag niya ito bilang Muslim. Ngayon, sa isa pang aklat sa Biblia, sa Bagong Tipan, muli kay Juan, wa fi isha yuhuna, kamsata ashar adada sita ashrin, sa John 15:26. Wa mata ja'al ma'za o muizzi alladhi arsalahu ana ilaykum minal ab ruhul haqq alladhi min indil abdi yanbathik fahuwa yashhadu li. So dito sa John 15:26, tingnan natin ulit itong sa New International Version, sabi, kapag dumating daw ang tagapayo na ito, itong Parakletos, nabanggit ulit siya, na ipapadala ko sa inyo mula sa Ama. Ito ang espiritu ng katotohanan na magmumula sa Ama at siya ay sasaksi tungkol sa akin. Ang Parakletos daw na ito ay manggagaling kay Allah at ito yung espiritu ng katotohanan at ito ay sasaksi para kay Isa alaihissalam. Ngayon ipinaliwanag ito. Wa yashhaduli, ang ibig sabihin ng yashhaduli, sasaksi ito para sa akin. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallama syahida lil Masih bin nubuwati war risala. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ang tinutukoy dito dahil si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam literally, siya ay sumasaksi sa pagiging propeta at sugo ni Isa alaihissalam. Actually, yung isang version nga ng shahada, di ba? Ito yung shahada na pinapa-recite, lalong-lalo na sa Kristiyano na magbumuslim, matapos ang asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, pinasasaksi yung mga tao, di ba? Wa asyhadu anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Ako'y sumasaksi na si Jesus ay alipin at sugo ni Allah, si Jesus na anak ni Maria, na siya ay utos ni Allah na ibinaling kay Maria. At dahil doon siya nga ay nagbuntis kahit wala siyang asawa. At si Isa alaihissalam ay ruh o kumbaga espiritu na galing kay Allah, ipinadala ni Allah. Ibig sabihin yung kanyang utos at iba pang mga kahulugan ng ruh. Pero hindi ibig sabihin na bahagi ni Allah ang ruh na ito. Yung shahada na yun actually galing sa hadith. Yung shahada na yun ay galing sa hadith. So, ibig sabihin, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mismo ay sumasaksi na si Isa alaihissalam ay sugo at propeta ni Allah. Waruhul haqqa kitabatun anir Rasuli sallallahu alaihi wasallam. So yung sinasabi dito na ruhul haqq, dito na yung Parakletos, kapag dumating ito mula sa Ama, ito ang espiritu ng katotohanan. Siyempre tinutukoy dito yung katangian ng Parakletos. Ito ay tumutukoy sa katangian ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay paghahalin tulad kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal maani al-warida fi hadhihi at-tarjama fi hadhihi at-tarjamatil hadith laysat daqiqatun. Pero siyempre, ang kahulugan ng talata na ito
ay hindi na nga natin masasabing tumpak kung pagbabatayan lamang natin yung translation ng mga aklat ng Biblia, lalong-lalo na. Kasi nangyari nga sa Biblia, meron tayo ngayon translation ng translation ng translation. Yung Tagalog, tinranslate galing sa English, yung English, tinranslate galing sa Latin, yung Latin, tinranslate galing sa Greek, yung Greek, tinranslate galing sa Aramaic, at kung ano-ano pang nangyari na pagbabago. So, hindi tumpak ang anuman sa mga nilalaman nito. Lianna asluha bil Yunaniya, dahil ang original nga nito ay Greek. Wahiya lagatil lati turjamat minha hadhil anajil. At ito ang wika na isinalin mula rito ang Injil. Na dito nga maktubaton, nakasulat dito ang salitang Parakletos. Wa fit tarajim al-Arabiyya al-matbu'a sanata Athaman Mi'a Wahid wa Ashrun. So doon daw sa 1821 na translation nito sa wikang Arabic ng talata na ito. Din doon sa 1831 at 1844 na mga translation nito sa London. Ang may kita natin na translation nito, Paraklit, sa Arabic. So kumbaga yung Parakletos, tinransliterate lang sa salita o sa mga letra na Arabic. Fa, alif, ra, qaf, lam, ya, at to. Wahiya akrabu ilal ibarati al-Yunaniya al-musyaru ilayha. At ang pronunciation na ito, yung Paraklit, ay mas malapit doon sa Greek na salita, doon sa verse na ito, yung 1526 ng Juan. Amma tarjamatuha fit tabaatil haditha fil ma'za fahuwa min at-tahrif alladhi damma Allahu ahlal kitabi bihi. Siyempre nalaman natin yung mga makabagong translation na meron ngayon. Ito na yung mga translation na kinamumuhian ni Allah. At si Allah ay kumbaga nagpahayag ng kanyang pagkamuhi sa mga ito. So sinabi nila o sinabi ni Allah tungkol sa kanila, yuharrifunal kalima an mawadi'ihi. Ang mga Kristiyano daw at ang mga Hudyo, sa kanilang salin ng kanilang mga kasulatan, yuharrifunaha. Binabago nila yung kahulugan ng mga ito. Binabago yung kahulugan o binabago yung salita mula sa tamang kahulugan o tamang salita, tamang pagkakaayos o tamang kahulugan ng mga ito. So ito binanggit ni Allah Suratun Nisa, verse 46. وَيُلَاهَدُ أَنَّ هُنَاكَ جُمْلَةٌ سَاقِطَةٌ قَبْلَ الْجُمْلَةِ الْوَارِدَةِ فِي عَدَدِ 26. Ngayon nga, sa pagsisiyasat ng ilang mga scholar, meron pala na nawawalang isang sentence bago ang talata na ito sa John 15:26. Merong nawawala. Inga, min hadal isha, sakatat minat tabaatil haditha. Meron daw verse na nawawala rito o isang sentence na nawawala rito. Lakin nahawaridatun sarahatun fit tabaatil kadima lil Injil. Pero ito ay malinaw na nababanggit sa mga lumang edition ng Bagong Tipan. Wanasu hadihil jumla, at ang nilalaman ng sentence na ito na binuran nila sa mga bagong printing ng Bagong Tipan, falaqad jaa al-munhamina alladhi yursiluhu Allahu ilaykum. Kapag dumating sa inyo ang munhamina, pero dito sa transliteration dito sa English, yung munahmana. Kapag dumating sa inyo ang munahmana, alladhi yursiluhu Allahu ilaykum. Kapag dumating na sa inyo ang munahmana na ipapadala ni Allah sa inyo. Munahmana parang, di ba? Parang Muhammad. At ito nga talaga yun. Sinasabi ng mga scholar, wa ma'nal munahmana
Ang kahulugan ng munahmana al-harfi, ang literal na kahulugan daw nito, bilugatil Syrianiya. Yung Syrianiya na sinasabi dito, ito yung sinaunang wika sa Syria. Kasi nga, bago pa naging Arabic ang mga tao sa Syria, di ba? Sa Sham, meron ng mga tao doon. At meron na silang salita. Ito lang yung Syrianiya na tinatawag, o Syriac sa English. Wa ma'nal munahmana al-harfi, ang literal na kahulugan ng munahmana sa Syriac language, ito raw ay kasing kahulugan ng pinaka-kapuri-puri. Muhammad ang literal na kahulugan nito, alhamdulillah. Muhammad ang literal na kahulugan nito, alhamdulillah. Sa sumunod, sa iba pang mga ulat, mula sa iniulat ni Mateo, sinabi, Ja'a fi Injili Matta, mula sa Ebanghelyo ni Mateo, fil ishahi al-hadi shirin, sa Mateo 21:42, Qala lahum Yasu. So dito kung mapapansin ninyo, ang tawag nga kay Isa alayhis salam sa Arabic na Bible, Yasu. Yasu. Kasi ito naman talaga din yung tawag sa kanya sa Hebrew. Yasua. Kaya dapat ang translation ng pangalan ni Jesus, hindi Jesus, Joshua. Pero nga, yung Jesus, nanggaling nga ito doon sa Greek, yung Yasus, na doon din galing yung Biblia. Actually, yung pangalang Biblia nga ay Greek. Ang pangalang Biblia, ito ay Greek na salita. So sinabi, Amma qara'tum kat fil kitab, tanong pala ito. Hindi ba kayo nagbasa ng kahit anong bahagi ng kasulatan? Sinasabi ni Isa alayhis salam. Hindi ba kayo nagbasa ng kahit anong bahagi ng kasulatan? Al-hajrul ladhi rafadahu al-bannauna huda kad sara ra'sa zawiyah. Ang bato raw na tinanggihan na gamitin ng mga mason ng huwada kadsara ra'suz zawiya. Ito ngayon ang ra'suz zawiya noong biga. At sa pananaw ni Allah, kumbaga si Allah na siyang nagdulot na mangyari ito nga ay kakaiba sa aming paningin. Kasi dati yung mga beam, yung mga biga, di ba ngayon ang beam buhos, horizontal? Ang mga beam dati, mga bato. Kaya madalas naka-arko yung mga beam. Kasi mga bato yun na pinagdikit-dikit. Meron yung bato sa gitna na ganun yung shape. Naka-wedge. Yun yung tinatawag na zawiya. Yun ang pinakamahalagang bahagi ng beam na nagpapatibay dito. Kasi ang bigat ng kung anumang dala-dala niya ay may ipon doon sa gitna na yun. So sabi, min kibalir rabbi kana hada huwa ajibun fi a'yunina. Nang nangyari nga na ito na pinahintulutan ni Allah ay kakaiba nga sa aming paningin. At sa sumunod na talata, lidhalika aqulu lakum inna malakutullahi yunza'u minkum. Kaya sinasabi ko sa inyo, ang kaharian ni Allah ay aalisin sa inyo. Aalisin sa inyong kaharian ni Allah. Wa yu'ta li ummatin ta'malu ithmarahu. At ito ibibigay sa mga tao li ummatin ta'malu ithmarahu. Ito ibibigay sa mga tao na magdudulot na magbunga ito, yung kaharian ni Allah. At sumunod sa 44, Waman sakata ala hadal hijr yataraddad. At yung sino man na kumbaga sino man ang gigiba sa bato na ito, ang bato na ito ay magdudulot na siya ay magiba.
So hindi niya magigiba ang bato na ito. Siya ang magigiba, yung magtatangka na gibain nito. Waman sakata huwa alihi yashikuhu. At sino man ang mabagsakan naman ng bato na ito, dudurugin naman siya ng bato na ito. Okay, so paliwanag dito ng mga scholar, wahadal hijr innama huwa sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ang bato na ito ay walang iba kundi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iniulat sa hadith ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim mula kay Abu Hurairah at Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna mathali wa mathalil anbiya'i min qabli kamathali rajulin bana baitan. Tunay na ang halimbawa ko ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng mga propeta na nauna sa kanya ay katulad ng tao na nagtayo ng isang bahay. Fa ahsanahu wa ajmalahu illa mawdi'un labnatin min zawiyatin. Liban na lang sa isang bahagi nito na hindi pa nakukumpleto, na isang bato sa gilid o sa sulok nito o sa kanto nito. Faja'alan nasu yatufuna bihi. At ang mga tao ay tumitingin dito at umiikot dito. Wa ya'jibuna lahu. At nagugustuhan nga nila ang bahay na ito. Wa yaquluna hala wada'ta hadihil labna. Bakit hindi mo pa nilalagay ang bato na ito? Kumbaga, kung nilagay mo na sana ang bato na ito. Kumbaga, gusto na nila na ilagay ng tao yung bato na yun. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'ana labna, at siya nga yung bato na yun, wa ana khataman nabiyyin, at siya ang kahuli-hulihan sa mga propeta. Siya ang kahuli-hulihan sa mga propeta. Hadith nga ito na iniulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Sinabi ni Ibn al-Qayyim, rahimahullah, wa ta'ammul qawlahu, at pagmunimunihan ninyo ang sinabi ni Isa alayhis salam sa aya na ito. Ibig sabihin, pati si Ibn al-Qayyim, pinag-aralan niya rin ang bagay na ito. At si Ibn al-Qayyim, estudyante nga siya ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. So dito nga, ta'ammul qawluhu al-masih fil bisharatil ukhra. Tingnan ninyo ang sinabi ni Isa alayhis salam doon sa iba pang mga talata. Sabi, alam tara ilal hijri alladhi akharahu al-bannauna sara ra'san lizawiya. Hindi ba ninyo nakita yung bato na hindi pinapansin ng mga mason? Pero ngayon, ito na ang pinakamahalagang bato. Kayfa tajiduhu mutabikan liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anong masasabi ninyo kung iahambing nga natin ito sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung hadith kanina na nabanggit. So iniugnay ni Ibn al-Qayyim yung aya o yung talata sa Biblia at yung hadith kanina na nabanggit natin. Ayun nga, mathali wa mathal al-anbiya qabli ka mathali rajulin bana daran fa akmalaha wa tammaha illa mawdi'u labnatin minha. Na meron daw lalaki na nagtayo ng bahay na kumpleto na pero may kulang na bato sa gilid nito, sa sulok nito. Faja'alan nasu yatufuna biha yu'jibuna minha. At ang mga tao ay umiikot dito, tumitingin dito at nagugustuhan nilang bahay na ito. Fayakulun, hala wada'ta tilkal labnata fakunta ana tilkal labna. Kailan mo ilalagay ang bato na ito? At sabi nga niya, ako ang bato na ito. Wa ta'ammul qaulal masih fi hadhil bishara. Tingnan mo muli ang sinabi ni Jesucristo sa talata na ito. Inna dhalika ajibun fi ayunina. Ang ginawa na ito ni Allah ay kakaiba sa aming paningin. Wa ta'ammal qawluhu fiha inna malakutallahi sayuqadu minkum. Ang kaharian ni Allah ay aalisin sa inyo, aagawin sa inyo o tatanggalin ni Allah sa inyo. Wa yadfa'u ila akhar, hanggang sa doon sa susunod na kumbaga sinabi na kung pag-iisipan daw natin ang lahat ng ito. So yung lahat ng mga translation na ito ay galing nga doon sa New International Version din. New International Version din. So ihambing ninyo ito sa sinabi ni Allah. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dhikri
annal arda yarituha ibadiyas salihun. Tunay na isinulat namin sa Zabur. Kanino ibinaba yung Zabur? Kay Dawud alayhis salam. At syempre ito ay napapaloob na rin ngayon sa Torah. Yung Salmo ni David. So, sinabi dito, tunay na isinulat na namin sa Lauhul Mahfud at syempre doon na rin sa Zabur. Bago pa man ito na isulat nga sa Zabur, syempre nandun na ito sa Lauhul Mahfud, na matapos ang paalala, ang lupa ay mamanahin ng mga alipin ko na matutuwid. So ito na yung sinasabi ni Isa alayhis salam na babawiin sa mga Hudyo ang paghahari sa mundo. Sinabi ito sa Suratul Anbiya, verse 105. Ngayon sa sumunod na aya, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati layastakhlifannakum fil ard. Ipinangako ni Allah sa mga nanampalataya na kabilang sa inyo na sila ay gagawing pinuno ni Allah sa lupa. Na sila ay gagawing ang pinuno sa lupa. Gagawin silang mga pinuno sa lupa. Alhamdulillah. So itong mga talata na ito ay meron ngang pagkakahalintulad sa mga talata na ito sa Quran. Alhamdulillah. Marami pang mga paliwanag tungkol sa talata na ito na mas matatalakay pa natin ng mas malalim, inshallah. Kasi Mateo pa lang ito. So meron pa sa Juan, meron pa sa Lucas. Tapos siyempre matatalakay na rin natin, inshallah, yung Gospel of Barnabas, inshallah. Sa tutuloy natin, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.